Introduction po natin. Meron po tanong. Yan. Tanong po yan dyan. Itanong po natin sa ating mga sarili. Was there a time in my life where doing things right makes the situation much harder? Diba? May mga pagkakataon po na bagamat sinisikap po natin gawin kung ano po yung karapat-dapat, kung ano yung tama, pero parang kakaiba po yung result. Parang, Lord, mali po ba ang ginawa ko? Diba? So, what happens when following the Lord leads you into the fire or into chains? Kagaya ng storya na ating pong natunghayan kanina habang binabasa po natin ang buhay. Sa buhay po ni Meshach, Shadrach, and Abednego, and Paul and Silas. They were men of God. Amen po ba? Sila po mga lingkod ng Panginoon. Ayan. So, ngayon po umaga, ay hayaan po natin na tingnan ang life experience ng mga man of God na ito na dumaan sa faith testing. No? At ano po ang ating maunawaan o ano po ang ating makuha na lesson sa pamagitan po ng kanila po mga buhay. Ayan po. May tatlong prinsipyo na nais po ipabatid sa bawat isa sa atin ngayon pong umaga. The three principles of breakthrough faithfulness. Sabihin na po natin, breakthrough faithfulness. Breakthrough faithfulness. Mas malakas po, church. Breakthrough faithfulness. Breakthrough faithfulness. Amen. Salamat po. Praise God. So, number one po, choosing to be faithful than to compromise. Ulitin na po natin. Choosing to be faithful than to compromise. Faithful than to compromise. Ayan, makikita po natin yan sa Daniel chapter 3 verse 16 to 18. When Shadrach, Meshach, and Abednego refused to bow the golden statue of King Nebuchadnezzar. So ano po makikita natin sa kalalagayan po nila? No? When they stand firm to their faith, to their conviction before the Lord, God, we will not bow down this statue. Amen? So makikita po natin, meron pong ultimatum na binigay po sa kanila. Sabihin na po natin, ultimatum. Ultimatum. Diba? Iba po pag ultimatum na, diba? Siguro pag ikaw bibigyan ng ultimatum, wala kang magagawa. Diba? Whether you will obey or you will not. Ayan. So, sa verse 15, diba? Kung titignan po natin, dito po sa Daniel chapter 3 verse 15, sabi po dyan, ay Now when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music, if you are. Pero pag ang pinili nila ay maging faithful sa Lord, to stand firm, to be faithful to the Lord, alam nila ang kanilang kahinatnan. Diba? Sabihin nga po natin, blazing furnace. Blazing furnace. Naglalagab na pugon. No? Kung basahin po natin ang istorya, maging yung mga kawal na nagtapon sa kanila ay namatay. Sa bungad pa lang, patay. Ganon kainit ang furnace na yon.
So, ang pagpili sa later part ng isang masakit at kalunos-lunos na kamatayan. So, sabi nga, even if. Kaya nga po ang ating pamagat, even if. Pangalawa, nagkaroon po sila ng choice. Sabihin na po natin, choice. Choice. Yan. They declared that God could save them. Diba ganun po sila katapang? Alam nila na ililigtas sila ng Panginoon. Pero, may even if. Kahit hindi sila ililigtas, mananatili silang tapat sa Panginoon. Glory to God. Tingnan po natin ang ating mga puso ngayong umaga. Ganon din po kaya ang ating magiging choice. No? Alam kaya nila yung pangako doon sa Isaiah 41 verse 10 na nagsasabi, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Amen. Alam kaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego itong pangako ng Diyos? When ito pong aklat ng Isaiah, o itong aklat ng Daniel, ay naisulat po ito sa panahon po ng 7 to 6th century. Okay. And ito naman ito naman sa panahon, Daniel was written when the people of God or the Israelites were, sila po ay nandoon sa Babylonia. Sila po ay mga bihag na mga Babylonian. Ang Babylon po noong panahon na yon, sa kapanahunan natin ngayon, ay ang bansang Iraq. No? From Jerusalem o from Israel ay sila po'y bihag. And kung titingnan po natin, maaring alam din po nila yung pangako sa Isaiah 43 verse 2. Sabi dyan, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Kaya di ba po may awaiting na kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Yung chorus ko diyan, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Amen! Galing po pala yan sa Isaiah 43. Praise the Lord. Pwede po ba palakpakan po natin ang Panginoon? Pwede din po natin panghawakan yung pangako ng Diyos na yan habang tayo po ay dumadaan sa anumang uri ng sitwasyon ng ating po mga buhay. So ano po ang lesson na ating pong makikita o ating pong matutunan yan sa umaga po ito? The fire brought them to blessings. So, exciting po, no? Ang apoy ay nagdala sa kanila o nagbigay sa kanila ng dalawang pagpapala. Una, the Lord came and walked with them.
The Lord came and walked with them. Number 2, they were set free from their bonds. Noong titingnan po natin ang kanila pong kalalagayan, sa verse 25, he said, ito po si King Nebuchadnezzar po ito, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th looks like a son of the gods." Pwede mo ba palampakan natin ang Panginoon? Hindi po tayo iniiwanan at tinatalikuran, pinapabayaan ng Diyos. Kaya nga po, karapat-dapat ang Panginoon ng pagsampalpapuri dahil napakabuti po ng ating Diyos. Amen po ba? Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! We thank you, Lord, for your blessing. The Lord came and walked with them. They were set free from their bonds. There is freedom in the presence of the Lord. Sabi nga, faithfulness does not set any conditions. Ang pagiging matapat sa Diyos ay hindi po nangangailangan ng anumang kondisyon na sasabihin po natin, Lord, kapag marami po akong blessing, saka lang ako sasamba at magpuri sa inyo. Kung ako po ay malakas, saka lang po ako dadalo ng gawain ng Panginoon. Maaring kapag pumasa po ako sa aking exam, saka po ako magpapagamit sa iyo. Hindi po ganoon. Faithfulness does not require any conditions, but it is a decision. Sabihin nga po natin, decision. Desisyon. Decision po natin yun, to be faithful. Kaya nga, may choice po tayo, di po ba? Mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Obeying because of who He is. Sabihin ko natin, I obey. I obey. Because I love you, Lord. Because I love you, Lord. Di ba may awitin din po ganun? I obey because I trust you. Amen. Amen po ba? Amen. Pangalawa po, choosing to be faithful than. Okay po, bago po tayo dadako sa number 2 principle, tingnan po natin yung warning about compromise para maging aware din po tayo. Praise God. So, accepting worldly standards can lead to, kita po natin dyan, an erosion of faith or loss of moral and spiritual direction. So, warning po sa atin, di ba mga anak ng Diyos, kapag po pala tayo ay pinili natin hindi maging faithful sa Panginoon, nawawala po yung moral and spiritual direction po ng isang anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi po niya nakikita yung leading ng Lord. Bakit? Ang gusto niya ang masunod ang kanyang sarili Di mo ba? So, paano niya makikita ang leading ng Lord when he is not trusting the Lord who is leading him? Of course, hindi po natin makikita yon. When we are prioritizing personal convenience, we tend to justify unbiblical actions over truth of the Word of God. Ito po, Lord, ang lagi kong nakikita Ito po yung ginagawa ng karamihan Ito po yung tinatanggap ng society. So, when we are unfaithful to the Lord, akala natin tama. No? We lose the opportunity to see the truth of God's Word. Hallelujah. And when we are unfaithful or when we compromise our faith to the Lord, it will destroy our integrity to witness.
Di ba ang ating pong mga buhay ay the best example to witness for others. Di ba? Ang ating pong mga kapitbahay, ang ating mga kaibigan, ang ating pong mga nakakasalamuha, nakikita po nila kung ikaw po ba talaga ay isang Kristiyano o hindi. Ay, baka sabihin ko nila, Kristiyano ka pala. Di po ba? Mga joke-joke po na mga pero masakit po yung marinig ng gano'n ng isang anak ng Diyos. Tama ba? Tama po ba? Ayan. So it will destroy our integrity to witness. Magdudulot po ito ng confusion sa mga nakakarinig o sa mga tinuturuan o binabahaginan po natin. Bakit? Parang, sister, parang iba po yung sinasabi mo sa nakikita po namin. No? So, sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Amen? Amen. Ilan po ba ang pipiliin natin? Isa lang. Salamat po, ate. No? Salamat po. Isa lang ang pwede po natin paglingkuran. Okay, so, dadako na po tayo sa principle number 2. Choosing to be faithful than to complain. Makikita po natin yan sa buhay ni Paul and Silas. Yan. So, binasa po natin kanina, titingnan po natin, they were strict. Hinubaran po sila. And, so, hinubaran sila at sila pa'y finlag o binugbog, beaten. So, na-imagine na po natin, di ba? Siyempre, puno sila ng sugat, puro pasa, ganun ang kalalagayan nila. Ano po makikita po natin dito? Sa letter A, di ba? They were unjustly punished. No, unjust punishment po yung naranasan po nila. Bakit? Dahil sila po ay mga mananampalataya na naghahayag ng salita ng Diyos, di ba? Given their lives to let people know who is Jesus, the Savior. Di po ba? So walang panagkaiba sa mga manggagawa ng Panginoon ngayon na humahayo. Pero ano pong natanggap nila? They were severely flogged and placed in stocks simply for doing God's work. So, siguro sa kapanahunan na yun, maririnig po natin na ang ating po mga kulungan, siksikan, mainit, hindi makatulog ng maayos na diretsong higa, or maraming mga nagsasabi na natutulog na nakaupo. Pero sa time po nila, sila Paul and Silas ay inilagay sa pinakailalim na portion ng dungeon sa Roman prison. At syempre madilim at ang kulungan po kasi dati hindi lang basta may rehas ng ganun. Kundi kanilang mga kamay ay chained, ang kanilang mga paa ay nakafasten sa, kung may pakita ang picture, di po ba, ulit na merong kahoy na nakalusot ang kanilang mga paa. Ayan, ganyan po ang kalalagayan nila. Di po ba? Sa tingin po natin, mahirap o hindi? Mahirap. Di po ba? Hindi sila basta-basta makakilos. Ay, nangawin na yung kabila kong paa. Itong kabila naman i-stretch ko, hindi nila kayang gawin. Bakit naka-fasten No? But, letter B, they choose to worship. Sabihin na po natin, they choose to worship. They choose to worship. Amen. Kahit sa kanila pong kalalagayan, kung saan
atin po kayo mangyayari? Ang tanong, no? Instead of complaining or grumbling, they prayed and worshiped the Lord, singing hymns at midnight while the other prisoners are listening. So, kahit sa kahirapan na kanila pong ng kanilang kalalagayan ay pinili pa rin po nila na magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon. Yes. Maaaring ang kanilang inawit, kay buti-buti mo, Panginoon. Nakagapos, hindi makakilos. Sabi nga sa na-search ko, ay medyo basa pa yung kanilang kulungan, madumi, madilim. Alam na natin ang sitwasyon. Siyempre, may mga kasama sila doon. Hindi po ba? No, Ate Evelyn. Ano kaya mga kasama nila doon? Hindi po ba? Pero they choose to sing hymns and worship the Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Laging tapat ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga po, nakikinig yung mga other prisoners eh. Siguro sabi, ano kayang nangyayari sa kanila? Nakakulong na nga tayo eh. Sabihin pang kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Or, inawin nila, sa piling mo, napapawi ang pangamba. Dito ba? Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galak ay umaapaw. Umaapaw ang galak pero naka-change. Ganun po ang isang puso faithful sa Panginoon. Nakaranas ng breakthrough sa kanyang puso, ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Palapakan ng Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Sino ang nakaranas na nakulong na? Meron ba dito? In Jesus' name. Sino ang nakaramdam na siya ay nakakulong sa panahon ngayon? Sino ang mga nahihirapan? Instead of complaining, turn your eyes upon Jesus. And we say amen. Turn your eyes upon Jesus. Kaya nga may awiting, look full into His wonderful face, and the things on earth will go strangely deep in the light of His glory and grace. Anong matutunan po natin dito sa kanila pong kalalagayan? Faithfulness changes our response to suffering. Amen po ba? Kahit na mahirap ang kalalagayan na mararanasan po natin, kahit na minsan patong-patong, meron mga nagsasabi, hindi pa natapos ng problema ko na to, meron na namang dumating na another problem. Patong-patong. Sabihin nga po na, minsan sabihin ng iba, gabundok ang kanila pong problema. But faithfulness makes us understand the will of God. No? The prison cell where they were at the time became a home of worship. Sabihin nga po natin, home of worship. Home of Sa worship. time na tayo po'y dumadaan ng mga struggles sa buhay, maraming question ng ating mga puso. It is the opportunity of God to create in you a home of worship. Ang iyong puso ay magiging tahanan ng pagpupuri para sa Panginoon. Can we say amen? Amen. Amen. Praise the Lord. No? At it proves that joy is found in Jesus alone. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay? My joy
praising you, Lord. Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So, dadako din namin po tayo ulit sa another warning about complaining. Yan. Complaining spirit can lead to, letter A, deep discontentment. Hindi lang discontentment, kundi deep, malalim. Pag lagi po pala tayo nagre-reklamo, no? Pag-isip pa lang sa umaga, reklamo na maririnig sa iyo, instead na pasalamatan po natin ang Panginoon, ay lumalalim ang iyong discontentment. No? So, that is a warning. Complaining speaks of your lack of trust in God. No? Pag lagi po tayo nagko-complain, pag lagi po tayo ano ba naman to? No? Ay, nagpapakita po ito, nagpapahayag na you are not fully trusting God. Siya ganyan. Oo nga, ganyan nga siya. Diba? So, nakakalimutan po natin na it will create a negative atmosphere within the group or within the church, within your family, kahit sa loob ng tahanan. Diba, minsan mayroong magkakapatid, mga minsan nagkakampi-kampihan pa. Ay, bakit si ate ganito? Oo nga, ganun niya siya. Diba? So, nag-create na tayo ng division. So, warning po sa bawat isa sa atin. Kung lagi-lagi din po itong nangyayari, if it is constant, as if we are saying to the Lord, God is not good enough. Kaya po, kung complain lang ang naisip natin, ilalabas sa ating mga bibig, pwede po bang sabihin po natin, Lord, guard my mouth. Lord, guard my mouth. Lord, guard my mouth. Guard my mouth. Di po ba? No, huwag na natin hayaan na lumabas pa ito sa ating mga bibig. Or, kapag lagi-lagi po tayo nagko-complain, maaaring sinasabi na, you are not smart enough, Lord, to change my situation. Lord, di ba nakikita mo ang kalalagayan ko, pero you are not smart enough to change this situation that I am in at the moment. Maaaring yun po ang pinapakita po natin. Or, you are not strong enough to be our God. Diba na nakakatakot po na maisip, masabi. Pero, kaya nga sabihin sa iyong katabi, bawal mag-complain. Tama po ba? Bawal mag-complain. Ang mga sundalo po, pag mayroong instruction po sa kanila, they are trained to obey first. Gagawin muna nila ang kanilang, pinapagawa sa kanila. Salamat po sa Panginoon dahil ang grasya po ng Diyos ay napakalawak. Tama po ba? Amen? Kasi napagtsatsagaan po tayo ng Diyos eh. Napagamat ganito po tayo, mahal na mahal pa rin po tayo ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. At interesado po siya sa buhay mo. Praise God. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Principle number 3, God's presence in trial. Sa dalawang pagkakataon na ito, makikita po natin dito sa Daniel chapter 3 verse 25 and Acts chapter 16 verse 26. The Lord manifested His very presence during their darkest moment. Diba?
sa pinakamahirap na kalalagayan po nila, nasumpungan po nila o tinatagpo po sila ng Panginoon. At sabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya po, kung sila ay tinatagpo ng Panginoon, hindi imposibleng ikaw ay katagpuin ng Diyos. Ano man ang kalalagayan po natin, the Lord is with you. Kakatagpuin ka ng Panginoon kung ninanais na iyong puso na manatiling tapat sa Panginoon. Can you say amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yung nakita po ni King Nebuchadnezzar na pang-apat na tao, kasi tatlo lang naman silang ibihagi sa pugonin, di ba? Yung si Shadrach, si Meshach, and Abednego, bakit nung tinignan ng hari doon sa naglablab na ito yung kapamaraanan ng Diyos para katagpuin ang kanila pong kalalagayan sa prison cell. At di ba, alam po natin na isa sa ating matutunan po dito na God rarely delivers us from the trial. No, hindi tayo inaalis doon sa certain situation ng ating mga buhay na maaaring nahihirapan tayo. Hindi tayo inaalis doon. Pagkos, sinasamahan tayo ng Diyos para magiging victorious ka. Malalampasan mo ang iyong pinagdadaanan sa buhay. Amen? Amen. Doon natin nakikita that God is great, that God is good, that God is our strength. Amen? Siya ang nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Amen. His presence is the most tangible when we come forth victorious and triumphant, when we remain trusting and holding fast and not wavering. Sabihin nga po natin, not wavering. Not wavering. No, hindi tayo nagbabago. Hindi ang ating desisyon ay hindi nagbabago. Hindi nagdidepende sa sitwasyon ng buhay. So, in our conclusion, meron pong challenge ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po dito, we may not face a literal chain. Wala tayo sa kalalagayan na naka-chain ang ating mga braso at ang ating mga kamay, nakaklamp po dyan. Wala po tayo sa ganoong kalalagayan. And we are not also in a literal fire in our lives. But every day, we may encounter challenges. We may encounter pressures. We may encounter struggles and unexpected circumstances. Unexpected, hindi inaasahan. No? Nagagaran ka sa mga ganitong kalalagayan. Ang tanong, will you be faithful even if your circumstances does not change? Yun po ang tanong, di po ba? Will we be faithful even if our circumstances does not change? Or will you still sing your love song to the Lord and choose to worship when life feels like midnight? Diba? Kailaliman ng gabi, madilim, wala kang maaaninag na liwanag. No? At ano pa rin po ba ang magiging response natin? May our response be, even if Lord, mga anak ng Diyos,
tingnan po natin ang ating mga puso. Lord, sa lahat ng mga pagdadaanan ko sa buhay, ang aking desisyon po ba ay mananatiling tapat sa iyo? Kahit hindi po natin nakikita ang liwanag, o hindi ba natin nakikita yung pag-asa na inaasa po natin, are we saying, even if, Lord, this will be my response to you, God? Pwede po ba tayo tumayo at isip pang umawit sa Panginoon?